beloved Boss Mike Cervera. Sa accomplishment ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Well, ang taong bayan ay natutuwa sa mga accomplishment ni Presidente Bongbong Marcos sa mga Kita nyo mga kababayan, marami hong natutuwa na mga Pilipino sa mga accomplishment. Kulang lang talaga sa pag-share nyo. Share nyo kaya yung mga proyekto ni Pangulo. Di ba pwede yun? Share lang, wag nyo nang lagyan ng caption. Kung baka inaalala nyo, yung mga kamag-anak nyo, kakilala nyo, kaibigan ninyo, magalit sa inyo, wag kayong magpapadala ron. Share nyo lang naman yung mga proyekto ni Pangulo na nangyayari at natapos na at parating pa, di ba? Kung isi-share nyo yan mga kababayan, mas mabibilis ang pagkakatuto ng mga DDS. Alam naman natin mahina talaga ulo nila kung marami silang mapapanood na mga proyektong natapos, nagagawa at gagawin pa ni Pangulo, malamang mga kababayan. Oo, bigla nilang batuhin sa pagmumuka yung mga nasa dahig. Tuloy. gawa niyang mga pag-aayos sa ating gobyerno within 3 years pa lang na kanyang serbisyo. Na sa ekonomiya, sa pagbibigay ng mga trabaho sa mga kipag-usap sa ibang bansa para sa OFW, sa ating kalusugan, sa mga senior, kahit na baliktad na patikos na ginagawa ng kanyang mga Duterte at mismo kanyang kapatid si Senator Amy Marcos, kapatid niya pa naman yun. Bakit hindi niya tulungan ang kapatid niya na umangat ang ating Pilipinas? Bakit? Hindi kapatid na po. Malaki ang tampot, malaki ang inggit nun. Yung mahabang baba na yon, abay malaki ang galit nun kay sa mag-asawang Pangulong Bongbong at First Lady. Yun naman ang katotohanan dyan Dahil sa buong buhay niya, hindi niya na magagawa at hindi na mangyayari yung pangarap niya maging presidente. Pangarap ni Baba yan maging presidente. Oo, pangarap ni Baba maging presidente. Tuloy. Tinutulungan niya pang hatakin, ipailalim. At lumalapit pa siya kay Duterte. Alam naman niyang, sinamahan pa niya si BP Sara sa dahig. Samantalang, alam niya namang ang tatay ni Sara ay isang kriminal. Maraming ginawang pagpatay dito. Pagpatay, pagnako ng bilyon-bilyon pero dito nagpasok ng drugs. Nakipag-ibigan kay Michael Yang na mga talagang... Tatay sabi kasi nung mga maduduming isip din katulad ko mukhang mukhang shota daw ni Digong si Aimee. Isa sa shota ni Digong si Aimee. Ibang klase mga kababayan tuloy. Mga involved sa drug lord na ginawa pa niyang economic advisor ng Malacanang. Talagang sobrang pagwawalang yan ng mga buti na lang, kahit natahimik si Presidente Bongbong Marcos, hindi siya nagre-retaliate makajus talaga siya Totoo yan! Hinahangaan natin yan na sa pagiging makajos niyan. Samantalang yung kinakampihan, makademonyo yan. Si Pangulong Bongbong, makajos yan. Si Digong, makademonyo. Saan kayo? Mga kababayan? Saan kayo? Saan kayo sasama? Sa makademonyo o sa makajos? Makikita nyo naman yan sa gawat kinikilos. Ang kinikilos ni Pangulong Bongbong Marcos, abay puro sa tama, puro sa rule of law, puro sa kung ano gusto ni bro. Si Digong, yung gustong-gusto ni Lucifer, yun ang ginagawa nun. Di ba? Tuloy. Inamin niya sa Biblia na ang sabi nga ng Diyos, manahimik ka na lang kung ikaw inaapi at ako nang bahala sa kanila. Ganun ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. Tahimik lang siya. Tahimik nga lang hindi nga nakibo Pangiti-ngiti lang di ba? Tingnan nyo naman si Baba. Biruin nyo, yung mga taong bumubuska sa kapatid niya, tinatawag ng iwi-ngiwi, bangag-bangag.
butod-butod. Aba, nando doon, sinasamahan niya. Saan kayo nakakita ng ganon, mga kababayan? Ha? Kapatid mo, inaapi. Kung ano-ano sinasabi. Pero nandun ka, sinasamahan mo. Saan ka nakakita na ganyang magandang ugali? Tingnan ninyo, mga kababayan. Pansinin ninyo. Si Amy. Ha? Inaapi yung kapatid. Kung ano-ano sinasabi. Pero, yung mga umaaway sa kapatid, yun ang sinasamahan. Nino? Ni Aling Baba. Lakas ng ulan ah. Biglang lumakas yung ulan. Oo. Kanina, ang init-init, mga kababayan. Tapos biglang uulan ng ganyan. Ano? Mga kababayan ha, pahupain ko lang sandali. Break muna tayo. Break. Oo. Isa munang paalala. Isa munang paalala, mga kababayan ha. Tapos, babalik tayo. Dali lang. Ano ba maganda rito? Ano magandang kanta rito? Eto. Pagkatapos nito siguro humupa na yung ulan. Napakaingay eh. Tuloy. Ito ay para sa mga taong mapanlamang, nasakim sa pera at wakaw sa kayamanan. Kaya pakinggan mo ang awit kung ito para sa'yo. Bistado ka na dahil ang utak mo'y isang alimango. Oops, bato sa langit, lahat ng sakim ay pangit. Nangaangkin ng pera at siya daw talagang legit. Manluloko, mandaraya at higit sa lahat sakim. Lahat ng material na bagay ay kanyang aangkinin. Kaya boses ng kabataan ngayon naman mag-iingay. Isang boses, isang tinig, isang bandilang magwawagayway. Para sa katotohanan lahat ng yan isang salaysay. Mga peki sa mundo, politiko, mano, artista. Basta para sa pera, maninipula pa ng media. Kaya hindi magtatagal ang dilim, sisikat ang araw. Katulad din ng United Talino Warriors matatanaw. Lalabas sa katotohanan, alisin ang magnanakaw. Pag lumabas na to, ikaw na mismo aayaw. Kasama ang nakakaisang mandirig, matagay lumaban sa mga taong gahaman, mang-agaw ng kayamanan. Tayo ay magkaisa, ipaglaban ang karapatan. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Ang dami ng naloko, huwag makuha sa pitik. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Ang dami ng naloko, huwag makuha sa pitik. Habang marami na ang namamatay sa kasipagan. Marami dyan ang nabuhay ng dahil sa kanilang kasipaan. Na kung di natin patatayuin sa pwesto mga magdanakaw. Lahat tayong kayang gawin sa ating Islam, merong gustong umagaw. Ang daming mga nabulahaw kasi may nagdiwang araw. Siya lang tanging nagsindi ng kandila, talagang walang kaagaw. Kapag hapag nilalangaw, hinuhuli agad kasi nga mga mababaw. Mahirap lang pinataog ng batas, nakatya pa rin nasa ibabaw. Paano naman yung di nakatikim ng ustisya kahit nakatas? Yung mga naghanap buhay na nakipagsapalaran na lamang sa labas. Di nyo pa rin pinapansin, mga hinaing na sobrang lakas. Kayo patunay na kahit minsan hindi pwedeng humiling sa itaas. Pakitanong, bakit ganon ang laging banggit ng karamihan? Paano na tong mga humantong sa malalagim na kasawian? Laging makinig sa kasabihan para makamit ang kasarinlan. Ay kapag nahubaran na ang katotohanan, wag na wag mong dadamitan. Mga salitang matamis pa sa goya, sabi sa akin ni tropa. Taong biglang naging magsasaka para maabot na nilang kota. Mga ng bola bago magbomba, nagsisikip pa ng bulsa sa lota. Sinirang palasyo ng mga opisyalis na nakasakay sa kabayo ng Troya. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Ang dami ng naloko, huwag makuha sa pitik. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Our beloved Boss Mike Cervera.